Yo, what's up? This is Lian and ito na ang part 2 ng ating roof painting project. Dito nilalagyan ko ng masking tape yung mga parts ng sasakyan na hindi dapat mapinturahan or hindi natin ma-damage ng liha. Kailangan natin lihahin yung pininturahan natin ng primer at yung mismong roof para kumapit yung paint na ating ilalagay. Ayan, may mga konting patches pa akong ginawa dahil may mga konting dent doon sa mga part na yun. Or may mga konting chip lang ng paint. Then dito may mga cracking form na kaya niliha ko din, nilagyan ko ng masilya. After ko mag-apply ng masilya sa mga part na may mga mini damage lang naman, nisprayan ko na rin na ng primer at niliha ko na rin para mag-smooth ang kanyang surface. After natin maliha yung roof, next kailangan natin coveran yung part ng sasakyan na hindi dapat malagyan ng pintura. After natin ma-secure at masigurado na covered na yung mga parts ng sasakyan na hindi dapat ma-sprayan, eto mag-spray na tayo ng color black paint sa kanyang roof. While spraying the paint dun sa ating roof, make sure na may tamang distance yung inyong paint sa inyong pinipinturahan. Huwag nyo masyadong papakapalin yung unang coat. Tamang manipis lang para may kapitan yung next nating coat at saka hindi siya magkaroon ng mga bubbles. Nalala ko ito nung bata ako noon, meron akong pinapanood sa Discovery Channel noon. Yung show nila is nag-restore sila ng mga sasakyan and puro DIY lang. For example, merong bumper na nasira, sila yung magpipaint gamit yung mga spray paint lang. Ginagawa ko pala dito is after ko mag-paint ng first layer, maghihintay ako ng mga 15 minutes, then mag-apply tayo ng second coat ng pintura. And ang ginawa ko dito is 3 coats ng color black and 3 coats ng top coat na merong 15 minutes interval each coat ng pintura para masigurado ko na kahit paano dry yung first coat na nilagay natin before applying the second coat. Okay, nandito tayo sa last coat ng ating paint. Yung first 2 layer ng ating top coat is yung Boston na clear. Then yung last 2 coats is yung RJ acrylic epoxy. Pero mas matigas siya, no? So you can see yung roof natin, medyo makintab na siya. So let's go. Ipalan natin ng ating clear coat. So yun, tapos natin magbigay ng clear coat. So mga 1 to 2 days, magliliha na tayo para maging smooth na yung kanyang surface and mag-buffing na tayo nun. At ito na nga, after 5 days, magliliha na tayo ng ating bubong. Gagamit tayo ng 1,000 grit, 1,500 grit, at 2,000 grit para sa ating pagliliha. Ang gagamitin nating pagliliha is merong water na kasama para walang masyadong alikabok, para mas madaling makita kung smooth na or walang orange peel ang ating pintura. Bali dito naglilihan ako ng 1,500 grit. Natanggal ko tong orange peel na to para pag binapping siya is smooth na smooth. Siguro magsiswitch ako ng 2,000 kasi parang masyadong matalas yung 1,500 eh. Yan, so ito yung may paint. Ito may paint. May konting orange peel. Yung smooth na. Yan. Ito na yung finish na babapingin natin. Lahat yan. Nilihain natin yan. Okay? Gumagamit ako dito ng flat na wood o di kaya ng makapal na styrofoam para mas smooth, mabilis, at even ang pagliliha natin. Siyempre, natutunan natin yan sa ating pintor na tropa na si Sater. Shoutout sa'yo, Sater. Gang, gang. Konting orange peel pa rito. Ito this time ginamit ko is 2,000 grit. May mga part na smooth, may mga konting orange peel pa dito. Yan. So far okay naman. So I'll stick with 2,000 grit para mas smooth and hindi ko masagad yung pagliha ng clear coat. At ito na nga, after natin magliha, next naman na gagawin natin is magbabapping na tayo gamit ang ating polisher. Yung nga lang wala akong polisher pero meron naman ako dito nung Parena. Iset ko lang siya sa mababang speed para hindi masunog yung ating bubong sa init. At gagamit tayo dito ng ating mga pambapping. Ang ginagamit ko sa pang-polish is yung 3M na polisher, tapos yung Turtle Wax na scratch and swirl remover, and lastly is yung Turtle Wax na super hard shell car wax.
Again, hindi tayo dito professional, puro DIY lamang itong ginagawa natin. So, kung gusto nyo gawin, do it at your own risk. Kailangan mo hindi kayong alam kung paano gagawin yung inyong project. Kasi pag hindi nyo sinunod yung tamang step or pag hindi nyo alam yung gagawin, maaaring magkaroon ng problema yung inyong project. Better yet, kung hindi kayo sure, ipagawa nyo na lang sa mga professional. After natin mag-polish ng 3M, turtle wax, swirl, and scratch remover, kinarawash ko naman yung bubong ng sasakyan para matanggal ko yung mga excess na mga wax or excess na mga polisher at para makita ko na rin kung ano ang outcome ng ating pagpapolish. After na natin ma-check yung ating pintura, mag-retoke ng konting mga uneven surface dyan, magpapolish na tayo ngayon ng ating wax. And ito na yung ating finished product. At ito, chine-check na natin kung okay yung ating pagpapolish. Bali, nag-apply tayo dito ng 3M at turtle wax swirl and scratch remover ng 3 times para masigurado natin na okay na yung ating pintura. After that is naglagay na ako ng car wax para mas lumabas yung kintab ng ating pintura. Ayun, natapos na yung project natin. Ayan yung bubong. So far naman for me, okay na yan. Compared naman before. Kaya yan. Naka-black roof and black side mirror na ngayon yung ating sasakyan. Again, wala tayong sponsor dito sa ating video. Lahat ito ay DIY lamang. Malakas lang yung loob ko kaya ginawa ko to sa aking sasakyan and it turns out okay naman. Sa mga balak na gumawa ng DIY din na pagpipintura sa inyong sasakyan, again, mag-aral kayo mabuti bago nyo gawin to. Kung hindi nyo talaga alam, mas maganda na magpagawa na kayo sa mga professional para mas okay ang outcome ng inyong project. So again, my name is Lian and as always, stay chill!